Hallelujah. Yan. Salamat po at magandang hapong muli sa buhay po ng bawat isa sa atin. Ako po yung nakatoka na magbahagi ng salita po ng ating Panginoon at si Pastor Ho ay nakasalukuyang nasa himpapawid. No? Kaya maraming pong salamat sa ating pong Panginoon sapagkat ang Diyos ang siyang patuloy na nagbibigay ng salita sa buhay po ng bawat isa sa atin upang po tayo ay patuloy na makarinig, at ito ay may sa puso po natin ang salita po ng Panginoon. Sa hapon pong ito, ang ating pong topic ay walang iba kundi husband and wife, yung pong lalaki at babae na mag-asawa. Hallelujah! Ang teksto po natin ay matatagpuan po natin sa aklat ng Efeso. Manual po tayo kasi wala po yung ating kuan. Sa aklat po ng Efeso 5, verse 21 hanggang 33 po ito. Ito po ay babasahin ko at pakinggan po natin mabuti. At kayo naman po ay meron pong kanya-kanyang Biblia. Narinig po ba ninyo yung boses ko? Amen. Amen. Loud and clear. Malakas po ba? Amen. Yes po, Pastor, malakas. Yan. Okay, akin pong babasahin at sundan po ninyo sa inyo pong mga banal na kasulatan. Ang sabi po ng ating pong Panginoon dito po sa aklat ng Efeso 5 verse 21 hanggang 33 po ito. Ang sabi po dito, pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa sarili ninyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Verse 23, sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa tulad ni Kristo na siya ring ulo ng iglesia na kanyang katawan at siya ang tagapagligtas nito. Verse 24, kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman ang mga babae ay dapat pasakop ng lubusan sa kanilang sariling asawa. Verse 25, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia upang ialay ito sa Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng paghuhugas sa tubig at sa salita. Verse 27, ginawa niya ito upang ang iglesia ay maiharap niya sa kanyang sarili na nasa kagandahan nito. Walang anumang dungis na kulubot man, banal, walang anumang kapintasan. Verse 28, gayon din naman, dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namuhi sa sarili niyang katawan. Sa halip, ito ay kanyang pinakakain at inalagaan tulad ng ginagawa ni Kristo sa iglesia. Tayo nga'y mga bahagi ng kanyang katawan. Excuse. Gaya ng sinasabi sa kasulatan, dahil dito, iiwanan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at silang dalawa ay magiging isa. Meron din ditong malalim na hiwaga at sinasabi ko na ito'y tumutukoy sa kaugnayan ni Kristo sa iglesia.
Subalit ito'y para din sa inyo. Kayong mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng inyong sarili. Mga babae, igalang ninyo ang inyong mga asawa. Manalangin po tayo. Panginoon, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, ikaw po ang magtuturo sa amin. Ikaw po ang magbibigay liwanag sa buhay na mag-asawa, sa babae at lalaki po, Panginoon. Ikaw po ang Diyos na napakabuti at nagmamahal sa buhay po ng bawat sa amin. Pinatatatag mo ang pagsasama ng mag-asawa sapagkat ikaw po, Panginoon, ang siyang natataas at naluluwalhati po, Panginoon. Kaya marami pong salamat at kami po ay nagpapasalamat sapagkat nandyan ang iyo pong mga salita at yan po ang katotohanan na dapat po namin gawin at sundin bilang mag-asawa po, Panginoon. Salamat po sa iyo. Napakabuti mo sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Purihin ang ating pong Panginoon. Dito sa ating pong mga binasa, sa aklat ng Efeso 5 verse 21 hanggang 33. Nakasulat po dito po nakasulat po sa aklat ng Efeso 5 verse 21-33 ang dapat na maging katayuan ng lalaki at ng babae bilang mag-asawa. Ito po ay nagkaroon ng malaking isyu. Naging controversial po ito sa marami dito po sa mga talatang ito sa verse 22. Dahil sa maling interpretasyon o application, no, dito po sa Efeso 5 verse 22. Ang sabi po sa English ni Apostle Paul, "Wives, submit to your own husband as to the Lord." Ang mga asawang babae ay pasakop sa inyong sariling asawa, gaya ng Panginoon. Sa ibang English po sa SIV ay ganito naman, "Wives, be subject to your own husband as to the Lord." Ang mag-asawang babae ay pasakop kayo sa inyong sariling asawa, gaya sa inyong Panginoon. Ang salitang be subject, ito po ay hango sa salitang hupotaso, nang ibig sabihin ay to arrange or to rank under. Naririto po ang naging problema. Inaakala po ng iba ang pagpapasakop, ito daw po ay nangangahulugan ng pagtrato sa babae na parang bata o katulong. No? Ito po ay nagkaroon ng maraming isyu at mga katanungan. Meron po akong naalaala na nag-uusap na dalawang lalaki. Ang sabi niya, naghahanap ako ng mapapangasawa. Pero ang gusto kong mapapangasawa, yung magaling maglaba, mamalansya, mahusay magluto, at maglinis ng bahay. At meron ding kinalaman maging sa pagkakarpintero. Yun daw po yung kanyang hinahanap. Kaya sinagot siya ng kanyang kaibigan. Sabi niya, katulong pala ang hinahanap mula asawa. No? Hindi asawa, kundi katulong ang hinahanap mo. Wives, be subject to your husband. Mga asawang babae ay magpasakop sa inyong mga asawa. Hindi matanggap ng ibang mga babae na magpasakop o magparang under sa kanilang mga asawa. Kaya't ang ginawa ng iba ay nang-a-under sa kabilang dako, sinamantala naman ng mga tinatawag dito sa mga talatang ito sa pamamagitan ng sobrang pangingibabaw
ng mga asawang babae. Kung tama ang interpretasyon po natin dito sa mga salita at application, hallelujah, ang pagpapasakop ng babae sa kanyang asawa ay, hallelujah, ito po ang pamantayan ng Diyos sa isang maligaya at matatag na makahulugang pagsasama ng buhay ng mag-asawa po. Hallelujah. Marami lang po na minsan yung maisip, no? Nagkakaroon po ng hindi maganda. Pero kung atin pong babasahin, maliwanag at malinaw po yung sinasabi dito po sa kanya pong mga salita. Una pong puntos, mga kapatid, na akin pong ginawa rito. Una, ang pagpapasakop sa isa't isa, ito po ay tanda ng inyong paggalang at pagkatakot sa ating pong Panginoon Diyos. Kaya't ang sabi niya sa aklat ng Efeso 5 verse 21 to 25, ang sabi niya po, pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa sarili ninyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan at siya ang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman, mga babae, dapat pasakop ng lubusan sa kanilang sariling asawa. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia. Sa makatuwid po, ang pangkalahatang prinsipyo o nangingibabaw na filosofiya, yung pong mutual submission, yung kapwa magpapasakop, no? Kapwa ho magpapasakop. Ito po ang nasa laylayan ng magandang relasyon ng mag-asawa. Ibig sabihin po, hallelujah, ang babae ay dapat pasakop sa kanyang asawa sapagkat ang lalaki ang puno ng pamilya tulad ng pagpapasakop ng iglesia kay Kristo. Ang mga lalaki naman ay dapat pasakop din sa kanyang asawa sa pamamagitan ng pagmamahal dito katulad ng pagmamahal po ni Kristo. Kaya sa buhay po ng mag-asawa, napakahalaga, hallelujah, na ang ating pong Panginoong Hesukristo ang siyang patuloy na nasa kaligitnaan ng mag-asawa, na siya po ang sentro ng kanila pong mga buhay. Kaya't ang pagpapasakop ng mag-asawa sa isa't isa ay magkakaroon lang po ng bisa ng kapangyarihan kung naroroon ang pagkatakot sa ating pong Panginoong Hesukristo. Hallelujah! Kaya dyan makita po natin, no, yung meron pala, naka-plus pala dyan. Yung pong number 1, no, ang pagpapasakop sa isa't isa ay tanda ng inyong paggalang at pagkatakot sa ating pong Panginoong Hesukristo. Ito ho ay pagkatakot kay Kristo na nagbibigay ng kapangyarihan at pagiging epektibo sa kapwa nagpapasakop po bilang mag-asawa. Hallelujah, napakaganda ho nito. Kaya't ang takot sa Panginoon, ang tanging takot na magbibigay kapangyarihan at paglaya, no? Hallelujah. Kaya napakahalaga ho yung pong salita po ng ating pong Panginoon Diyos. Kahit yung mensahe nung nakalipas po na Sunday, no? Kapag ang magiging sentro natin, hindi yung
emosyon ng ating puso, ng ating isipan, kundi tanungin natin yung salita po ng ating pong Panginoon upang tayo magkaroon po ng katagumpayan sa ating pong mga buhay. Hallelujah! Kaya napakaganda ho. Number 2. Ayan. Ang sabi po dyan sa number 2, ang pagpapasakop sa isa't isa ay dapat naroon ang pamumuhay na tapat na may kabanalan. Hallelujah. Ano pong sabi dyan sa verse na yan? Sa 26 and 27. Kaya napakaganda ho ng sinasabi dyan sa mga talatang yan. Excuse me. Ang sabi po dyan sa mga salita po ng ating Panginoon, upang ialay ito sa Diyos, matapos linisin sa pamamagitan ng paghuhugas sa tubig at sa salita. Ginawa niya ito upang ang iglesia ay maiharap niya sa kanyang sarili na nasa kagandahan nito. Walang anumang dungis, ni kulubot man, banal at walang anumang kapintasan. O yan po, nandiyan po sa screen. No, malinaw po yan. Hallelujah. Kaya binibigyan din ng ating pong pinagbubulay-bulayan na salita po ng ating pong Panginoon, ang relasyon ng mag-asawa ay kailangang maging katulad ng relasyon ni Kristo sa iglesia po. Ang relasyon ni Kristo sa iglesia po ay banal na relasyon. Ang relasyon po ng mag-asawa sa isa't isa kailangan ding maging banal at malinis po. Kasi yan po yung sinasabi sa mga talata. Hallelujah, napakaganda ho niyan. Hindi po pwede ang nagle-left turn at sumasideline. Ang katapatan ng mag-asawa ay dapat sundin sa lahat po ng oras. Ang relasyon po ni Kristo sa iglesia ay matatag, matibay, hindi matitinag, at permanente po, mga kapatid. Ang relasyon po ng mag-asawa sa isa't isa ay walang iba kundi panghabang buhay po. Paghihiwalayin lamang sila ng kamatayan. Kaya di ba nung ikinakasal, sabi kaya sinasabi ng mag-asawa yung ikinakasal, till death do us part. Hindi till annulment or legal separation do us part. No? Kasi minsan tinatanong po yan sa pare. Kaya napakaganda ho na ito po ay maunawaan. Kaya nga po ito nagkaroon ng napakaraming issue o mga tanong. Ito pong verse na 22 po na ito. Lalo na sa part po ng mga kababaihan. Pero ang relasyon po na mag-asawa sa isa't isa, ito po ay panghabang buhay at paghihiwalay lamang sila ng kamatayan. Number 3. Hallelujah, yan po. Ang sabi po dyan, ang pagpapasakop sa isa't isa ay walang iwanan. Ito'y panghabang buhay. Hallelujah. Grabe ho, no? Ang higpit. Amen. Medyo pala si Pastor. Kaya walang kakaliwa, walang kakanan. Straight. Hallelujah. Alam nyo, nung ito po ginagawa ko, nung ito binigay sa akin ni Pastor, katulang ko po yung aking misis dito. Habang ito sinusulat ko, tinatanong ko rin siya. Kasi kami po kinasal dyan po sa Mandaluyong sa simbahan ng Katolik. Tinanong po din yan sa akin yan. Kayo ba magsasama habang buhay? Opo, 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 opo. Pero alam nyo, hindi pa ako Kristiyano noon.
Linggo po ako noon, napakarami kong bisyo. Pero alam niyo, nang ma-born again ako, magmula ho noon, hindi ko po yung iniwawala sa isip ko, yung katapatan bilang lalaki na asawa ko. At yun din po ang lagi ko rin sinasabi sa kanya. Kaya nga po ako hindi ko kayang mabuhay na hindi ko kasama sa piling ko sa sister. Totoo po yun. Hindi po ako nagsisinungaling. Sana all. Kaya napakapalad niya, Sister Lilia. Kasi, biro mo, umidad na ako ng ganito magmula nang makilala niya ako. Hindi ko naman sinasabing hindi ako nakatingin sa babae kasi pag naglakad ka, nakakatingin ka eh. Pero yung katapatan ng puso ko para sa kanya, nandyan talaga. Kaya hindi ako mabubuhay nang hindi ko siya kasama. Kaya, Amen. ang pagpapatako sa isa, ito po ay walang iwanan. Ito ay panghabang buhay. Alam nyo, ang sabi po sa verse 30, tayo'y mga bahagi ng katawan, ng kanyang katawan. Gaya ng sinasabi sa kasulatan, dahil dito, iiwanan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at silang dalawa ay magiging isa. Meron ditong malalim na hiwaga at sinasabi ko ito'y tumutukoy sa kaugnayan ni Kristo sa iglesia. Subalit ito ay para din sa inyo, kayong mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng inyong sarili. Mga babae, igalang ninyo ang inyong mga asawa. Hallelujah! Napakaganda ho ng sinasabi dyan sa mga talata na yan. Kaya hinahanap ang katapatan sa bawat isa. Verse by verse po yan. Hindi lang sa lalaki, kundi sa babae. Kailangan po ang katapatan ng bawat isa. Alam niyo, kalakip sa babae na para ho yung pag kayo nagsama, para ho kayong idinikit na epoxy. No, yung nakaganyan po na papel, idinikit kayo. Alam niyo, napakahirap po niyan. No, pag yan po ay pinaghiwalay, pareho silang mapupunit. No, hindi masisira po yan. Kaya kailangan yung katapatan po ng bawat isa sa harapan po ng ating pong Panginoon. Kaya nga ho napakahalaga sa buhay ng mag-asawa, ang kanilang payong ay walang iba kundi ang Panginoon Diyos at ang kanya pong mga salita, sapagkat ang salita po ng Diyos, yan po ang magbibigay katatagan at katapatan sa buhay po ng mag-asawa kahit dumating ang hamon o anumang problema, sakit man yan o anumang sitwasyon dito sa ibabaw ng sanlibutan, mapapagtagumpayan kasi kasama mo ang Diyos, nandyan ang kanyang mga salita, kompleto, kaya ikaw po ay magiging matatag ang inyong pagsasama. Amen. Kompleto ang bawat isa at ang isa ay hindi na kompleto kung wala ang isa. Alisin ang isa at ang isa ay masisira. Ito po ang layunin ng Diyos nang isagawa niya yung kauna-unahang kasal sa kasaysayan. Ang kasal ni Adan at Eva. It was perfect married because they know critical spirit po mga kapatid. Hallelujah. Kaya makikita po natin yan. Di ba nung magsama si Adan at saka si Eva sa Garden ng Eden, nung hindi pa po pumapasok ang kasalanan, makita po natin ang sarap ng paglalambingan, ang sarap ng pagmamahalan mga kapatid. Kaya ganun din no, maging sa ating kapanahunan kasi ang salita po ng Diyos, yan po ay nananatiling kanyang mga salita. Dumating lang ang critical spirit nang sila po magkasala. Sinisi naman ni Eva ang ahas. Doon nagsimula ang kultura ng pagpapasahan ng pagsisisi.
No, minsan ganun din sa buhay ng mag-asawa pag talagang masisira po, nagpapasa ng pagsisisi. Oo nga't si Adan ay nilikhang una at binigyan ng kapangyarihan sa kanyang asawa. Pakinggan po niyo ito. Ngunit ang kanilang relasyon ay so pure and so perfect na ang pamumuno ni Adan kay Eva ay kapahayagan ng kanyang marubdob na pagmamahal dito. Kaya't ang pagpapasakop ni Eva sa pamamahala ni Adan ay kapahayagan din ng kanyang marubdob na pagmamahal dito. Kapag ang pag-ibig ang nagdidikta, ang pagpapasakop ay hindi pagpapailalim, kundi kusang pagsuko ng sarili sa pagiging isa. Ang pagpapasakop ay nagiging malaya. Nangyayari ang lahat ng gulo nang magkaroon ng baluktot ng mga tungkulin ng mag-asawa ni Adan at Eva. Si Eva ay nagkasala hindi lamang sa pagsuway sa utos ng Diyos. Siya ay nagkasala rin sa pagdedesisyon ng hindi isinasangguni kay Adan na kanya pong asawa. Kaya napaka-importante sa buhay po ng mag-asawa na walang lihiman. Maliit man yan o malaki man, kailangan pinag-uusapan para pagdating ng araw ay hindi po magkagulo o hindi po mag-away. Kaya napakaganda po yung pagmamahalan. Kaya mahalaga sa mag-asawa ang pagsasanggunian sa isa't isa. Lalong-lalo na sa malaking desisyon, si Adan naman ay nagkasala hindi lamang sa pagsuway sa utos ng Diyos, kundi sa pagpapailalim sa liderato ni Eva. Sa panahon ng kahinaan ni Eva, dapat sana ay naging malakas siya sa paninindigan niya sa kanyang liderato. Mahalaga na ang mag-asawa ay bumuo sa bawat isa ng mga kalakasan at tumbasan ng bawat isa yung pong mga kahinaan. Dapat dumarating ang kahinaan, dapat pinalalakas, maging malakas po ang bawat isa. Dito po ako magtatapos at meron lang po akong babasahin. Ang mutual submission, ito ang susi, ng matatag na pagsasama ng mag-asawa. Walang nanlalamang at walang nilalamangan. Ang lalaki at babae, kapwa nagmamahalan at nagtutulungan para sa kanilang kapwa kapakanan. Hallelujah! Purihin po ang ating pong Panginoon at ang Diyoso ang siyang pong magpapala sa buhay po ng mag-asawa. Mahalin at parehas na magmahalan ang bawat isa. Kung may problema, pag-usapan. Hallelujah! Sapagkat yun po ang siyang magbibigay ng katagumpayan sa bawat isa, lalo na po kung nandyan ang salita po ng ating pong Panginoon. Kapag ang salita po ng Diyos ay patuloy po natin binibigyan ng kahalagahan sa buhay po ng bawat isa sa atin, na sa bawat hamon, sa bawat desisyon, kailangan pong pinag-uusapan ito ng mag-asawa para wala pong gulo at para walang pagsisihan pagdating po ng araw. Manalangin po tayo. Panginoon, kami po ay patuloy na nagpapasalamat at nagpupuri sapagkat ikaw po ang aming Diyos, Panginoon. Salamat sa napakaganda, Lord, na iyo pong mga salita diyan po sa aklat ng Efeso 5 verse 21 hanggang 33 po, Panginoon. Dalangin ko po sa buhay po ng bawat mga pamilya dito sa House of Refuge po, Panginoon. Makokus po kami sa iyo pong mga salita, Panginoon, at patuloy na makita po namin ang katotohanan po, Panginoon. Kaya't ang lahat po ng ito ay pinagkakatiwala po namin, isinasangguni po namin ang lahat ng aming pong gagawin, hahakbangin o decision sa aming pong mga buhay po, Panginoon. Maraming pong salamat
pagpalain mo po at patuloy na pagpalain ang buhay po ng bawat mga pamilya, lalong-lalo na po ang mag-asawahan po, Panginoon. Salamat po sa iyo, napakabuti mo. Maraming pong salamat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen, amen. Palakpakan naman natin si Lord. Yan. Grace. Amen. Congrats sa mga nagsasamang matagal kay Lord. Yes. At isang malaking testimony sa buhay ko na muntik na rin akong hindi magpasubmit sa aking asawa. Kaya napakabuti ng Panginoon sa mga taong nagbalik loob at tumanggap sa kanyang kabutihan. Dahil hindi po tayo pinaghihiwalay ng Panginoon bagkus pinagtatagumpay niya tayo sa bawat mga pagkukulang, mga kahinaan. Alam natin na mahirap ang pagsasubmit, mga kapatid. Pero pag mahal tayong Kristo sa buhay natin, matagumpayan natin ang lahat ng ito. Kaya mga babae, napaka-importante sa buhay natin. At kung wala ang lalaki din, di rin importante. Kaya napaka-importante din ni Eva sa lugar ni Adan. Alam mo, sa lugar ni Eva, nagkaroon ng maraming anak. At ito tayo. Sabi ng Panginoon kay Eva, dito magsisimula ang mga lahi. Kaya, salamat sa mga babae. Hallelujah. Kaya, balik po tayo sa ating gagawin at atin pong tawagin ang ating kapatid na si Sister Lilia na siya pong magpapray sa ating mga persecuted church ngayong hapon. Pasensya na po, wala po tayong PowerPoint at mano-mano na lang kasi hindi po naka-ready lahat. But praise God, matagumpayan natin yun. Amen? Sister Lilia. Amen. Amen. Thank you, Sister Grace. Maraming salamat, Pastor Wilfred. Talagang a long and lasting love. Ayan, nung narinig ko yung preaching ni Pastor Wilfred, talagang magandang example sa mga mag-asawang nagpatuloy na nagmamahalan. No? Mula noon hanggang ngayon, hanggang sa walang hanggan. Amen. Praise the Lord. At ngayon naman po para sa ating prayer for the persecuted Christians, ang country po ay Somalia. Nasa bansang Somalia po. Ang Somalia po ay isang bansa na ang mga Christian doon ay may hinaharap na mga persecution. Minsan naman, nagre-result sa death, kamatayan. It is considered na isa sa mga dangerous places in the world para sa mga Christians. Ang persecution doon ay sobra-sobra dahil ang militant na Islamist group, sila yung nag-control sa pinaka-largest part ng country at ini-enforce nila ang Sharia law. Pinapatay nila ang mga Christians on the spot at hinahanap nila ang mga Christian leaders. Kaya ang mga Christians ay minsan ang nagpe-persecute sa kanila ay mga sariling pamilya nila at yung mga nasa communities, kasama nila sa community. Dahil ang pag-alis sa Islam, ito ay tinitingnan nila na pagtatraidor sa Islam faith. At kadalasan ito ay nagli-lead sa harassment, intimidation, tinatakot sila, or even death, pinapatay sila. So meron pong social pressure. Grabe po ang social pressure dahil lahat po kailangan sumunod sa Islamic tradition. Ang pag-convert po from Islam to another religion is ipinagbawal
mahigpit na ipinagbawal, lalong-lalo na sa Somalia. At ang mga humanitarian aid, yung mga gustong tumulong sa mga mahihirap, minsan ay inaakusahan na sila ay nagko-convert ng mga tao to Christianity. Kaya wala pong legal protection sa lahat ng mga Christian sa Somalia. Kaya ipag-pray po natin ang ating mga kapatid na nandoon at kahit na yung undercover no na mga nagtatrabaho doon, let us pray for the protection of the Lord sa kanila mga buhay, mga pastors, Christian workers, and even missionaries. Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon, ngayong hapon na to, tinataas namin ang bansang Somalia. Lord, wala pong bagay na mahirap sa inyo. You are a great God. Lord, kayo po ang gumawa, Lord God, sa bawat isa sa amin. Lord, you are the creator of heaven and earth, Panginoon. You are a mighty, strong creator, God. Lord, tinataas namin ang Somalia, Lord God. Lalong-lalo na, Panginoon, ang mga Christians na nandoon. Lord, those who are facing persecution, those who are facing death trials, Panginoon. Lord, protect them. Save them, O Lord God. At Lord, magkakaroon sila ng divine protection, Ginoo, divine connection, kahit sino pang kakilala nila, Lord, na mailigtas sila, Panginoon. At Lord, we claim Somalia is for Jesus. Somalia is for Christ. Maraming salamat, Lord, na magkakaroon ng miracle, Lord God, ng